Mag-harvest ulit tayo ng aking tanim na melon mga katrops. Nagpatuka naman ako ng aking manok at dumadami na ho sila. Dahil may tanim akong kamatis at sili, ayan, magluluto ho tayo ng masarap na luto sa bangos, ang pinalaman ng bangus. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa akin buhay probinsya. Kasarap talaga mag-harvest, lalo na ho't pag sarili mong ani, sarili mong tanim, yung pinaghirapan mo ay mawawala yung pagod. Yung buhay niyang sili mga katrops ay medyo tumatagal ho yan. Pag naman ho ay umihina na yung kanyang bunga, ay magbabagsaklahan tayo diyan ng abono para bumalik at gumanda na ulit yung kanyang mga bunga. Gayaan din ho sa kamatis mga katrops, ay babagsakan na ulit natin yan ng panibagong abono. Yung palang aking lulutuin ay pinalaman ng bangus. Saktong-sakto ay makakatipid tayo sa ating mga rekado dahil madami tayong kamatis, siling green, saka siling labuyo at bell pepper. Yung palang aking kamatis ay hinahayaan ko ho siya mahinog diyan sa puno. Pero pag pagbenta naman ay hindi ho siya pinapahinog ng gayaan, ay pipitasin na. Yung palang may konting dilaw ay ariin ng pitasin yun. Ang natapos na makapagpitas ng silit kamatis, ayan, nagdiretso ako sa aking melon para makapag-harvest tayo ng ating melon. Pipili lang ho tayo ng mga hinog na. Mapapansin nyo diyan sa kulay ho ng melon. Kulay dilaw na, yun ho yung mga hinog na. Yun naman ho mga hilaw pa at maniba, yun po yung mga kulay berde. Yang hong aking mga pinipitas mga katrops, lalo hong tumatagal, lalo hong tumatamis. Masarap din gawin juice o kaya ho papakin. Masarap talagang papakin yun, lalo na ho't bagong harvest. Fresh sa pagkakatam. Yan pala mga pinitas ko mga katrops, kahit 2 o 3 araw ay pwede pa iyan. Mas lalo ho yan tatamis at may hinog. Madaming pwedeng gawin diyan. Pwede mo nga rin yan gawin shake or salad. Depende na sa iyo kung anong gusto mo. Pwede ipapakin na lang. Ay, wag mong lalagay sa iyong kwarto yan. Ay, panigurado, mangangamoy melon yung iyong kwarto. Sa bagong-baga na yan at tamis. Yung may mga halong green pang melon, inaangat ko lang yan. Pag napitas, ay pitas ko na. Ay, syempre, napitas nga eh. At pag hindi naman napitas, inahayaan ko munang huminog para mas maging masustansya pa yung kanyang bunga. Bali, ereng melon mga katrops, ay isang bungahan lang yan. Sabay-sabay ho yan. Yan hong bunga ng melon. Pag yan ay na-harvest ko na lahat sa mga susunod na araw, wala na ho yan susunod ng pangalawang bunga. Hindi ho tulad ng sa kalabasa, pwede ho natin ang pabungahin ng pangalawa. Iyang melon ho ay isang beses lang. Kaya pag natapos ng harvestin, sa susunod, depende na sa iyo kung anong itatanim, kung melon pa rin. Mas maganda ay ibang gulay na o prutas ang iyong itatanim diyan. Pwedeng patola, sitaw, upo, ampalaya. Pero dahil nag-uulanan na, ay hindi ko na babalik tarayan ng melon pa. Baka ay ibang gulay na lang. Tuwing summer lang ho kasi kami talaga nagtatanim ng melon sa kapakwan. Kaya pagtapos nito ay sa susunod na ulit na taon, gawa na hindi tayo nakapagpasunod ng pakwan, gawa ng tubig doon sa dulo ng lupa ay may tubig. Noong nakaraan taon ay nakapagtanim tayo doon, ngayon ay hindi. Sana sa susunod na taon ay makapagtanim tayo doon para madami ulit tayong pipitasin na melon. Noong nakaraan kasi bali 2 beses kami nakapagtanim na melon. Magkabukod ho yun ng lupa. Yan kasi sa hinarbisan ko ng melon ay tinaniman ho namin pagkatapos ng nakaraan ay sitaw. Ngayon ay mag-iisip ako kung ano ay aking itatanim diyan pabaliktad sa ating melon. Na makatapos na ako mag-harvest ng ating na-harvest kanina mga trops, sili, kamatis at saka nung melon ay magluluto na ako ng aming pananghalian. Ito yung kasabay nung tahong nung aking binili kahapon mga katrops. Bumili din ako ng 3 pirasong bangus. Medium lang ho yung kanyang size. Pag kami pala nagluluto niyang pinalaman ng bangus ay yung medium size po yung amin laging binibili. At ang amin hong pinapalaman diyan, bell pepper, sibuyas, kamatis, siling berde at saka ho itlog na pula. Di ko ho siya nilalagyan ng bawang, pero yung bawang na yan ay sinasama ho natin yan sa paggigisa. Maliliit lang ho yung pagkaka-slice namin diyan mga katrops. Tapos titimplahan ko na siya ng paminta, saka ho pampalasa at toyo, maraming toyo. Para pantay ho yung palaman niya, ay hahaluin ko siya mabuti. Kinamay ko na para mas mahalo siya mabuti at mas mabilis ko siya mapalaman. Habang nagpaparikit, ayan, napapapak pa nga ng melon. Sa pagkakaganda ho yung nagawa nating lutuan mga katrops, maganda ho yung labas ng apoy. Lalo na ho pag maganda yung kahoy na ilalagay mo diyan, tuyo ay katagal hong matupok. Huwag laang basa ay mahirap pong umapoy. Ganyan ho kami magluto ng pinalamangang bangus. Sasalang ko ho yung pinalaman ng kaninang bangus, tapos ilalagay ko ho yung mga sumobrang pampalaman. Akin lang ho siyang pakukuluan diyan mga katrops. Pag medyo kumulay na sa balat yung toyo, ayan, hahanguin ko na siya. Ganyan luto ho yung pinaka-favorite kong luto na gawin diyan sa bangus mga katrops. Kaya kung hindi nyo pa na itatry iyan, ay baka inyong subukan na matikman nyo na kung masarap ka talaga. Yung pinakuluang bangus kanina ay akin ho siyang babalutin diyan sa dahon ng saging kasi ay akin ho yung pipirituhin. Mas masarap ho diyan mga katrops sa bangus kung ito toasted ho natin. Kagandahan diyan pagka may dahon ay hindi ho madudurog at magaganda pa kahit tagalan pa yung luto
luto ay maganda yung pagkakaluto na yan. Kaya akin lang ho yan pipirituhin hanggang sa ma-toasted ho lahat ng yan. Sunog ho yung dahon, pero pagdating naman ho doon sa laman ng bangus ay hindi ho siya sunog, toasted lang po siya. Kaya tamang-tama ho talaga pag may dahon. Dahil tapos ko na ho siya mapirito, ayan, ibabalik ko na yung hinango ko kanina. Kasabay ho yung ating piniritong bangus. Hindi na ho kasama yung dahon ng saging. At pag kumukulo na, lalagyan na ho natin siya ng suka. Sakto lang ho yung suka, hindi ho karamihan, di rin ho kauntian. Yung parang nagluto ka lang ho ng adobo. Akin lang ho yan pakukuluan mga katrops hanggang sa lumabas na ho yung kanyang langis. At pag naglangis-langis na yan, ay hahanguin ko na at luto na ho iyan mga katrops. Naglagay lang ho ako ng kamatis na in-slice ko lang po pabilog. Optional lang naman yan mga katrops. Nag-slice na din ho ako nung hinarvest kong melon kanina. Syempre, ang una kong titikman diyan, yung humbeli. Yan ho kasi talaga yung pinaka-favorite kong part ng bangus. Kawawa talaga yung kasama mo diyan, mawawalan ho ng belly. Pero okay lang yan, tatlo naman iyan. Doon na lang sila kumurot. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay pinalaman ng bangus. Ang pinakamasarap na luto diyan sa bangus. Mas pinasarap yung lasa ng kanyang laman. Kaya kahit iyong papakin ay talagang napakasarap. Gayon din ho sa kanyang sarsa. Pagdating sa kanin ay talaga mapapa-only rice, extra rice ka diyan. Medyo ingat lang talaga sa mga tinik mga katrops. Pagdating kasi diyan sa pinalaman ng bangus ay buo talaga yung aming ginagawa. Hindi tulad ho nun sa paksi o yung humbuntot ay hindi namin sinasama. Ay amin ho siyang pinipirito na magkakadikit ho yung hiwa para kain pati tinik. Ako'y lalambing lang ho sa inyo ng aking YT channel mga katrops. Baka ho i-follow nyo Georgian TV. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!